Hello mga ka-online, welcome to my YouTube channel, Shider Electronics. So mga ka-online, ngayon ang aking isi-share sa inyo ay ang problema ng Epson. Ang problema ay stripe ang printout. So ang gagawin natin mga ka-online, magte-test print tayo para makita natin ang problema ng printer nito. So, ayan mga ka-online. Yan ang problema ng printer na ito. Hindi maganda yung output. May stripe na. May mga color na hindi nagpiprint ng maayos. So mga ka-online, sa ganitong problema ay maraming pwede gawin. Sa unang-una, pwede tayo mag-deep clean or head clean sa pamamagitan pag long press ng stop button na to. Once na mag-blink yung green, so yan, once na mag-blink yan mga ka-online, so ibig sabihin head clean na yung ating printer. So hintayin lang natin matapos yung pag-blink ng green light. So, ayan mga ka-online, tapos na. So, ibig sabihin, tapos na siya mag-head cleaning. So, mag-test print ulit tayo kung mayroong pagbabago. So, yan mga ka-online, halos ganun pa rin, walang pagbabago yung printout. May mga stripe pa rin. So, meron pang isang paraan mga ka-online, pag head cleaning ng print head, punta lang tayo sa properties ng printer. So, punta tayo, properties, ito. Click lang natin. Tapos, yan. Pag lumabas ito, punta lang tayo ng maintenance. Click lang natin itong maintenance. Tapos, head cleaning. Ito. Click lang natin ito. Tapos, okay. So yan mga ka-online, pagka nakita nyo lumabas yan, ibig sabihin nag-start na siya mag-head cleaning. So bali, hintayin lang natin matapos yan, tapos mag-test print na tayo ulit. So yan, try natin kung may pagbabago yung output. So yan mga ka-online, no? Ganun pa rin yung output ng printer. So nakakadalawang head cleaning na tayo pero ganun pa rin. So subukan natin ang isang option na power ink flashing or power cleaning. Punta lang tayo ng properties ng printer, maintenance, tapos ito power cleaning. Click lang natin yan. Tapos next. Tapos checkan lang natin ito mga ka-online ng mga box. Tapos next ulit. Next, start.
So medyo may katagalan yan mga ka-online pag nag-power cleaning. So medyo hintayin nyo lang nang matapos. Ayan, finish na. So ngayon mga ka-online, tapos na yung power cleaning. So ang gawin naman natin is sundan natin ng head cleaning para siguradong maging malinis yung print head ng printer. Okay, stop. Mag-test print na tayo mga ka-online. Ngayon, subukan natin. Makikita natin yan kung meron ng pagbabago. So, ayan mga ka-online, wala pa rin pagbabago kahit nakapag head cleaning na tayo ng 3 beses tapos power cleaning. So, itong printer na to ngayon, kailangan natin baklasin yung print head at ima-manual cleaning natin. Bubumbahan natin to ng ink doon sa ating lamesa na yan. Lipat natin. Sa pagbaklas na ito, may 2 tornilyo ito. Tanggalin nyo lang. Gumamit na rin kayo ng pinakatukod para hindi na kayo mangalay kakahawak ng scanner. So, ikutin lang natin itong gear na to para mahila natin yung cartridge. So, yan. Hila na natin. Ngayon, kailangan natin masilip yung mga cartridge tank na yan kung may mga laman na ink. Baka kasi wala nang mga laman yan kaya hindi nakakapag-print ng maayos. So ang pagtanggal nito mga ka-online, meron ditong lock sa gilid. Sundutin lang natin tapos iangat natin yung pinaka cartridge tank na yan. So, yan. Ganon din dito sa kabila. Itulak lang natin yung lock. Ayan. Mangat na yung cartridge tank. So, ayan mga ka-online halos wala nang laman na ink yung black. Yung yellow naman halos wala rin laman na. Kaunti na lang. So, ibig sabihin hindi nakakadaloy, hindi siya nakakahigop ng ink. Ganon din itong red. So, halos lahat, pati yung blue. Tingnan yung tank, wala na, mga empty na. So, yan ang problema mga ka-online, kaya hindi nakakapag-print ng maayos ang printer na to. So, ang gagawin natin mga ka-online dito ngayon ay hihigupin natin yung ink para magkaroon ng stock itong cartridge na ito. So, itong mga ka-online ang gagamitin ko pang higop sa ink, isang serine. So, bali tatanggalin natin itong pinaka tawag dito.
Bali, yung matitira lang nito yung nasa gitna mga ka-online. Para magkasya doon sa butas ng cartridge. So, ito na mga ka-online. Ito na yung magiging itsura niyan. So, pwede na natin gamitin panghigop sa ink. So, ganito lang ang gagawin nyo mga ka-online. Pasok nyo lang ito sa butas. Ayan. So, pwede nyo lang higupin yung ink. So, ayan. Kung nakikita nyo, dumadaloy na yung ink. Ibig sabihin, walang bara yung ating hose. So, makikita nyo na rin, o malalaman nyo na rin na walang bara yung hose kapag may dumaloy na ink. Ano? So, mas maganda kung apat yung na klase yung sirin ang gagamitin nyo para iba-ibang kulay. So, bala, ito yung gagamitin nating hose, ano, na gagamitin nating pump doon sa printhead natin. Siguro mga 2 inches ang gagamitin natin ngayon. So, itong hose mga ka-online, nabili ko lang ito sa mga hardware. So, bali, papasok lang natin yung hose dito sa sirin. DIY lang ito mga ka-online na aking ginagamit pang pump ng printhead. So, ito na ang labas niyan mga ka-online. So, susunod natin mga ka-online ay tatanggalin na natin yung printhead sa printer. May 3 tornilyo yan. Tatanggalin lang natin. Yan o. So mga ka-online, so pagtanggal na itong ribbon, hilain nyo lang. So yan. So mga ka-online, ito na yung printhead na bubombahan natin ng mga ink. Merong 4 na butas yan. So ang gagawin lang natin mga ka-online, lalagyan natin ng ink itong sirin, tapos ipapasok natin dyan, tapos bubombahan na natin. Yan, 4 na butas na ito. So isa-isa natin to. So mas maganda kung meron kayo na itong 4 na sirin. So, bali ito yung ating gagamitin, 4 na sirin. Tapos, 4 na kulay, red, yellow, black, blue. So, ito yung gagamitin natin lahat sa pagpapump ng, o pagbubomba sa ating printhead. Tara, simulan na natin. So, bakit natin bobombahan ng ink yan, ano? So, bali, bubombahan natin yan ng ink para lumabas yung mga nakabara na yan. Kasi, syempre sa dami na piniprint niyan, ay halos dumadaan yan sa papel. Nagkakaroon na yan ng mga bara. Ito yung black color. Sunod yung yellow. Tapos red, blue. Ano? Yan, blue yung nasa last at so, palitan muna natin to. Unahin natin yung black. So, ang gagawin natin, hihigop lang tayo ng konting ink. Sa mga ka-online, kung gagawin nyo to, dapat mas advice ko sa inyo, gumamit kayo ng gloves.
Wala kasing stock kanina sa drugstore kaya hindi na rin ako nakabili. So, bali, itutusok lang natin mga ka-online sa black. Yan, dahil black itong ink natin. So, ganito lang gagawin natin. Ibubomba lang natin itong ink na to. So, ayan o. Dapat may lumabas na ink. So, pagbuga niyan, lalabas na rin yung mga nakabara. So, medyo ma-aksaya lang ito sa ink, itong procedure na to. Pwede na siguro mga 3 ml yung gamitin ninyo. So, tapos na tayo sa black. Next color naman tayo. Ay, nako! Uhulog naman dito. So, sunod naman natin yung red color. Ganun din yung procedure na gagawin natin. So, last, yung kulay blue. So, last color. Last color, kulay blue dito sa So yan mga ka-online, tapos na tayo mag-pump ng 4 na kulay sa printhead. So balilinisan natin mga ka-online ngayon yung ating printhead ng bulak.
So, ibalik na natin itong print head sa printer. So, linisan lang muna natin itong print head ng isang cotton. So, bali mga ka-online, ito pala ang pakaiingatan ninyo na hindi mabasa. Itong pinakasakit terminal. Dahil pag nabasa yan at hindi nyo namalayan, pag salpak nyo yan sa printer, sisirain yan. So, mababaliwala ang ating pagod. So, make sure nyo mga ka-online, pagbalik ninyo na smooth yung pagdaan ng cartridge at walang tinatamaan o sinasabitan. So mga ka-online, bali i-plug in na natin tapos power on para makapag-testing na tayo. Pero bago yan mga ka-online, so bali head cleaning pa rin tayo pagkatapos nung ginawa natin. Long press lang natin itong cancel or stop. Bitawan na ang button kapag nag-start na mag-blink yung green light. So, ibig sabihin yan, nag-start na mag-head cleaning ang printer. Hintayin natin na matapos ang pag-blink at pwede na tayo mag-test print. So, ito yung ating ipo-photocopy para makita natin kung may pagbabago yung ating ginawa o may pagbabago sa ating ginawa, no? So yun mga ka-online, tapos mag-blink yung green, try na natin mag photocopy ng colored. Siya nga pala mga ka-online, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, like, comment, and share. So yan mga ka-online, kung mapapansin ninyo, maganda na yung print out, na wala na yung mga stripe na yun. So, bali mga ka-online, kung ginawa nyo itong procedure na ito, tapos yung print out ng printer nyo is ganun pa rin, wala pa rin pagbabago. So, ibig sabihin, kailangan na natin gumamit ng ink solution. At yun ang ibubumba natin sa print head. So, yan mga ka-online, halos parehas na yung print out dito sa ating pinagkopyahan. So, ibig sabihin mga ka-online, okay na ito, ang printer na to.